Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na niyong napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw ng Wednesday, February 26 na po, siyempre ng ating 2025. Ilang araw na lang at Marso na kasi hanggang 28 lang tayo, ha? Hanggang Friday lang po ang buwan ng araw ng mga puso o month ng mga puso. Ayan. Pero dapat lahat ng oras may puso tayo, ha? Sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at siyempre dito sa Mega Manila, sa mga Pilipino sa ibayong dagat, kahit malayo kayo, lagi namin kayong kasama dahil po ang Mike Abi Live, ang mga balita ay mula sa mga policy, programa at ginagawa ng Pangulong Marcos at ng Office of the President, lahat ng mga kinaukulan. Kaya walang fake news dito at ito ay hindi namin ginagamitan ng kung ano-ano. Ang mahalaga dito ay tamang impormasyon para sa inyo. Okay? Dahil ito ay para sa inyo ang mga balita, ang pinag-uusapan din. Ito na ang ating mga balita sa umagang ito nga po, ikinalugod ng Malacanang ang desisyon ng Trump administration na ipagpatuloy ang foreign aid ng Estados Unidos sa Pilipinas. Sa press briefing nga po sa Malacanang, sinabi ni Communication, controversial Undersecretary Claire Castro na malaking bagay ito para sa Pilipinas at ipagpapasalamat ho ng bansa. Ipagpapatuloy, ipagpapasalamat din ito. Ano ha? Gayunpaman, lilinaw po ng opisyal na meron man o wala, tuloy mula sa US. Ang kung wala man ay tuloy pa rin po ang paggulong ng AFP Modernization Program. Kung matatandaan, inaanunsyo nga po ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez na nandyan po sa Amerika na merong exemption. Exemption tayo dun sa 336. Meron tayong matatanggap na ganyang kalaking $1 million US aid mula nga po sa Amerika para sa modernization ng ating Armed Forces of the Philippines or AFP. Ayan. At tayo lang yata binigyan Maraming mga bansang umaasa sa US aid pero hinold ng bagong Pangulo ng Estados Unidos. Maraming pagbabago sa Amerika. Pero hindi nagbago, lalo pang tumindi, kasintigas ng bakal ang ugnayan at relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Lalo na pag nagkaroon ng pagkakataong magkikita yung dalawa, ang ating Pangulong Marcos at President Trump. Alam ko ngayon taon ito, mukhang gusto magkita Dapat lang talaga working visit or state visit, palagay ko kailangan na ito. Ha? Sa idea lang naman natin, hindi natin pinangunahan, pero yan po ay isa sa mga palagay ko'y plano na ng Office of the President. Okay, pangkalahatang naging mapayapa daw po ang pagdiriwang ng 39 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon or EDSA Power Anniversary. Ayan, ayon sa Philippine National Police, sa Metro Manila, mahigit 8,700 na pulis ang ipinakalat habang ang mga Regional Police Office ay nagtalaga din ng mga tauhan at mahalagang lugar para bantayan ang mga aktibidad at pigilan ang anumang banta sa seguridad. Bagamat may ilang mga minor protest, action anya, na monitor anya ito ng PNP. Matapos ang mga ito ay maging maayos naman at walang naitalang insidente ng anumang karahasan. Congratulations sa pulis at sa mga mamamayan. Karapatan po ninyong gunitain yan, pero sa mapayapang pamaraan, katulad ng nangyari kahapon. Ayun, di ba? Okay lang po yan. Kayo ba'y napagod? Ay, pahinga kayo. Pero may pasok ngayon, ha? Anyway, yan po ay isang kasaysayan ng hindi mawawala. Samantala, welcome kay Senador Joel Villanueva ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa Financial Action Task Force or FATF, tinatawag na gray list. Dahil sa inaasahang pagdudulo ito anya ng financial at economic benefits. Ibig sabihin makakatulong sa bansa. Pinurinis ng senador ang mga hakbang ng pamahalaan para malabanan ang terrorism at financing at money laundering, at naganap anyang pagban ng POGO. Yun, relating sa POGO. Na ginawa anyang front ng mga organized crime. Kinilala rin ni Villanueva ang pagtugon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC
at sa mahigpit na pagbabantay sa bilyong piso ng mga transaksyon na ipinunto ng mababatas na makikinabang rin sa development ito ng mga overseas Filipino workers. Deployment dahil magiging mas mabilis ang kanilang remittance at magiging mas mababa ang transaction cost. Ayan. So, ang dami yung positibo niyan. Ang isang pinakamaganda dyan, tayo ay pinagkakatiwalaan. Walang money laundering, walang mga illegal activities na may volume ng dollars o pera na illegal. Yun po yung purpose ng FATF na yan At dahil dyan, ay atin pong makakausap ngayong umaga ang isa sa mga lehitimo at respetadong business analyst, professor na rin ito, Astro Del Castillo. Okay? At makikibalita tayo sa kanya kung anong epekto nito at positibo at iba pa. Astro, magandang umaga po. Si Mike Abi po ito sa Mike Abi Live. Good morning. Mike, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Anong dating sa business community, maging sa iyo mismo personal na pananaw, itong pagkakawala na natin, nakawala na tayo. Itong gray list na tinatawag dahil nga parang kaya na nating makontrol at hindi na tayo pwedeng pasukin ng mga sindikato. Ganun ba yon? Anong dating sa inyo? Yes, Mike, no? Magandang balita nga ito, no? Ito ay matagal na namin inaasahan. Matagal tayong nasa gray list at finally natanggal na tayo, no? Ito ay makakaakit ng mas madaming investments dito sa ating bansa dahil katulad na banggit po kanina ay mas lalo magtitiwala ang mga investors, lalo na yung mga financial institutions sa ating bansa. At pangalawa, ay magbebenepisyo rin ang mga, hindi lang ang mga financial institutions, no? Pati mga ibang corporations. No? Mas lalo na rin yung ating mga OFWs, no? Na talagang tingin natin mas mababawasan yung kanilang transaction cost sa ibang bansa dahil mas wala na tayo doon sa gray list. No? Wala nang pangamba tuwing nagpapadala ng pera from abroad or papunta dito. So, lumalabas dito, Astro, na asahan nating dahil lalo magtitiwala ang mga foreign investor, madadagdagan pa at papasok pa ang maraming kapitalista dito sa Pilipinas. Tama ba? Yes, most likely, Mike. No? Makakatulong to ng malaki. No? Lalo na kung mas agresibo ang ating gobyerno sa pag-aayos ng pagpapabilis ng pag-approve ng mga registration dito, mga business transactions. Okay. Pagdating naman sa OFW, alam naman natin, pasintabi na, yung income at pera ng OFW ay limitado base sa income nila, pero yung volume, pag pinagsama-sama nila natin, napakalaki. Ano ang kabutihan nito sa kanila? Anong magiging tulong sa kanila pagkatapos nating makawala diyan sa FATF na ito, Astro? Yes, Mike, no. Habang wala kang malinaw na or magandang standing sa Financial Action Task Force, no, or nasa gray list ka pa, medyo may counting cost 'yan, no. Isingilin nila yung mga gumagamit. Every time na nagtatransact sa Pilipinas, may additional cost 'yan, no. Kasi may additional risk. Now, hindi na sila i-charge, no. Mababawasan na ng kaunti pero significant pa rin sa ating mga kababayan. And pangalawa, tingin natin mas lalo pang lalaki ang OFW remittances dito sa ating bansa. No? Last year, record high sa ang remittance. Tingin natin mas lalaki pa for this year. Naku, yun ang magandang balita dahil definitely makakatulong sa ekonomiya kaagad-agad kasi volume ng cash ito yung remittance ng mga OFW or mga Pilipino sa abroad. So, lalong lalakas ang loob nila at lalong lalaki ito kaya malaking tulong. Ganun pa man, Astro, ganito, up and down siguro yung inflation rate ngayon, tayo ay nasa first quarter pa lang. Ano ba talaga ang sitwasyon sa issue ng inflation? Alam natin na yun ay up and down niya, pero ngayon, ay patapos na ang February, ano bang mangyayari ngayong unang quarter ng taon? Yes, Mike, very challenging talaga ang presyo ng mga bilihin ngayon. No? Ang daming factors kung bakit may epekto yan. No? Number one is climate change. No?
Second, yung mga higher cost pa rin coming from outside, no? And pangatlo, it will take time talaga, no, before maging self-sufficient talaga tayo sa mga iba't ibang sektor, lalo na yung nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin, no? Isa dyan yung sa pagkain, pangalawa yung power and energy, no? At iba pa, no? Kailangan talaga ma-improve yan. Ang hirap rin talagang mag-forecast ngayon, Mike, dahil medyo unpredictable yung isang yung mga gustong gawin ng Trump administration, no? Posibleng makapekto sa tarifa, no? Pag naapekto yung tariffs, magkakaroon ng domino effect yan. Sana hindi naman tayo tamaan, no? Pero mas tataas sa mga bilihin, no? Sa buong mundo. Well, isang tanong ko pa, ewan ko kung pwede mo sagutin, pero kung pwede, pakilang, ano po, itong controversial na gold natin, gold reserve, di ba? Binabanatan ng mga kritiko ng administrasyon na para daw ibinenta na lahat, para daw naubos na ito, mga ganon, kung ano mga pinapalabas. Pero ano bang dating sa business community pag itong pinag-uusapan? Dahil alam naman natin, merong charter ang central bank, merong authority ang central bank na magbenta o mag-hold ng gold reserve natin, pero pinupolitika ng iba at pinasasama ang gobyerno. Anong basa rito ng business community, Astro? Yes, Mike. Sa amin, non-issue naman yan so far, no? Okay, good. Considering that trusted naman natin yung ating BSP governor and the officials, no? Talagang merong kailangan na minsan nagbebenta ka rin ng ginto para gamitin sa mga pangangailangan ng gobyerno. At minsan kasi pag sobrang taas na yung produkto, tama rin naman na ibenta mo sa mataas na halaga, no? Para magamit ng maayos, no? It's a matter of managing it. Okay. So for now hindi naman natin nakikita na may mali siya. At noon pa naman ay na-declare na rin niya last year pa, no, na kung paano nila ginagamit itong asset na ito, itong gold na ito. Ayan, sana nadinig at sana maintindihan ng mga kritiko ng administrasyon paliwanag mo kasi talaga naman tama yon. Panghuling tanong, sinasabi ng mga economic manager ni Pangulong Marcos, led by Secretary Rap Recto, na gumaganda ang takbo ng ekonomiya natin, patuloy daw natataas ito, patuloy daw gaganda ito, para talagang mayroong tiger economy ang ating bansa kumpara dito sa ASEAN region. Totoo ba ito? Well, Mike, for this year, nakikita natin lalo na dahil sa election, no, makakatulong talaga ang activity na ito, no, sa bansa. Nakita rin naman natin na posibleng isa pa rin tayo sa nangunguna sa pagunlad, no, sa ekonomiya. However, may mga talagang structural programs na kailangan talagang itulak, no. Lalo na sana mas maging self-sufficient tayo sa pagkain, no, sa agrikultura para mas makontrol talaga inflation, no. Para mas makaakit ng mas madaming investments, sana talagang mapababa na rin ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Doon natin makikita ang mas mabilis talagang pagunlad ng ekonomiya at hindi na tayo maiiwanan ng ibang bansa. Tama yan. Baka meron kang mensahe, alam mo naman, Astro, dahil ang business community, napakalaki, napakahalaga nito. Meron tayong ongoing election, kampanya na. Ano bang mensahe mo sa politiko? Meron pang pinag-uusapan na impeachment trial against Vice President. So anong mensahe mo ng business community? Anong masasabi mo sa dalawang isyong ito na inaabangan nating mga mamamayang Pilipino? Well, ang tingin namin dyan ay dapat lang talaga ay nakafocus ang ating gobyerno, ang pribadong sektor sa pagunlad ng ekonomiya. Sana mas pinag-uusapan ang pangangailangan at kung saan pupunta ang ekonomiya, no, rather than politics. Pag tumaas kasi ang political risk sa ating bansa, ito ay hindi nakakaganda sa imahe natin, hindi nakakaganda sa mga investors, be it local at foreign. So dapat talaga ekonomiya lang. Even though may election, the economy should not take a back seat, no? And also, dapat nakikilahok ang ating mga kababayan sa pagunlad ng ating ekonomiya. Itingilan na sana natin yung mga basta pagkikritiko lamang. Dapat ay nagiging productive rin tayo, ano? At syempre, ang gobyerno naman dapat rin nakafocus rin talaga sa ekonomiya
rather than politics. Ayun, galing, napakagaling yan. Thank you, Astro. Salamat, sir, sa inyong oras pagtanggap ng aming tawag. Good morning, sir. Maraming salamat din, Manong Mike. Maraming salamat din sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo. Mga kaibigan, si Astro Del Castillo, financial analyst, at yan ay isa sa mga veterano na sa isyu ng business dito sa ating bansa. Okay, so yan, nakita nyo. Sa bandang huli, may paliwanag siya at apila sa mga politiko, sa gobyerno, at lahat, importante, ekonomiya. Kasi yan ho ang magdadala ng tagumpay ng gobyerno at ng bawat Pilipino dito at sa abroad pag may trabaho, magandang ekonomiya, may katahimikan at iwasan na ho ang mga personal lang na mga interes ng iba dyan. Lalo na yung mga fake news na nakakasira lang sa ating lahat at imahe ng bansa at ng Pilipino. 16 na minuto, makaraan po ang alas 9 na umaga, tuloy ang ating mga balita. Pinagkukomento ng Korte Suprema ang House of Representatives at Senado hinggil sa petisyon ni Vice President Sara Duterte na pinababasura ang kasong impeachment laban sa kanya. Ayon kay Attorney Camille Teng, tagapagsalita ng Korte Suprema, may 10 araw anyang parehong kapulungan o magkapuang ang Kongreso at Senado upang magsumite ng kanilang komento. Samantala, sinabi naman ni House Assistant Majority Leader Jing Bongalo na siya hong isa rin sa mga prosecutor na hindi pa natatanggap ng Kamara ang kopya ng petisyon na inihain ng Vice President na kumu-question sa impeachment proceeding pero anya pagtiyak niya na tatalima sila sa atas ng Korte Suprema na magkomento ukol dito. Ayan, no? So yan yung proseso. Kaya nga timbangan ng katarungan ang Supreme Court. Pero yung iba, pinapalabas ito, pinay-fake news na naman ng iba na kinampihan na raw ng Supreme Court ang petitioner dahil lang hinginan ng komento sa kabila ay kalokohan yon. Ang Supreme Court hindi makakapagdesisyon kung one-sided lang ang nakikitang dokumento or side lang ng petitioner. Kaya mahalaga na pati yung respondent ay kunan ng komento at doon niya babalansehin kung ano ang katwiran ng argumento na magkabilang panig. Ganun po, huwag kayong maniwala doon sa mga mapanlinlang na mga vlogger at pinapalabas sila'y kinatigan na, sila'y kinampihan na. Hindi nakakaintindi ng rule of law at due process yung nagpapaliwanag ng ganyan. Huwag pabudol dahil marami hong mandarambong, lalo na sa balitaan. Dahil muna kayo, sandali. Iiwan ko kayong sandali lang at kami magbabalik pa kasi halos nagsisimula pa lang tayo sa mga balita. Siyempre, dito sa Mike Abilay. (9:22) na po ng umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito muna ang live report ni J. Mark Dagalar, ang Radyo Pilipinas. Mga barko ng China, dumistansyang lang makipagsanay daw sa Pilipinas sa pagkasanay ng France at sa may West Philippine Sea. Oo nga, isang araw ho nangyari ito. Pero tingnan natin, sana nga ay magtuloy-tuloy itong mga pagsasanay na ito at huwag guluhin or kontrahin ang kahit sino. Di ba? Dahil yan ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Narito ang live report. Partner, walang naitalang pangimasok o pagbuntot ng mga barko ng China habang isinasagawa ang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas at France sa bahagi ng West Philippine Sea noong isang linggo. Ito ang naging pahayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Kasunod na rin ang pagbisita sa bansa ng kauna-unahang pagkakataon ng French aircraft carrier na Charles de Gaulle at escorts nito. Ayon kay Trinidad, hindi lumapit sa ang alinmang barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army Navy o kahit ang Chinese militia vessel sa lugar ng pagsasanay. Sa halip ay nananatili ang distansya nito sa layong 120 nautical miles. Binigyan din pa ni Trinidad na ang pagkikilahok ng mga hukbong dagat ng ibang bansa ay pagpapakita lamang ng matatag na ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado nito. Layunin niyan na protektahan ang rules-based international order at asahan pa ang aling tulad ng pagkapagsasanay sa hinaharap. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag. The presence of foreign navies in our maritime domain only speaks of the strengthening of relationships between the country and that particular navy. In this case, with the French Navy and the French government. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions
of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Yan nga partner ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Jay Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansa TV sa Bagong Pilipinas. Okay, malinaw Bakit parang bandang huli, parang umaalon-alon na parang nasa West Philippine Sea yung boses ni J. Mark. Partner, ano nangyari? Anyway, yung highlights naman ay nakuha natin at nadinig ng ating mga kababayan. O sige, ingat lang po. Magpapatuloy daw po ang mga salya na ho ng mga plano nga po, pagsasapribado ng mga mahalagang proyektong pagtransportasyon upang mapabuti raw po lalo ang pagsiservisyo nito sa publiko. Yan daw po ang binigyang diin ng bagong kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Benz Dizon. Alinsunod na rin anya sa hangarin ng Pangulong Marcos Jr. na bigyan anya ng maginhawang buhay ang mga Pilipino. Dagdag pa ni Secretary Dizon, mahalaga rin ang pagsasapribado ng ilang proyekto sa road, transport at railways infrastructure upang anyang siguruhin na magiging episyenteho ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Kabilang ho sa mga nakalinya o nakapila na isipribado daw po ay ang operasyon ng EDSA Busway, ganon, MRT-3, kung saan daw inaasahan naman na mai-award daw ito sa 2026. Ayun. Parang yung airport. Di ba yung airport ngayon, pribadong sektor na rin naghahawak, San Miguel Corporation, di ba? Kaya nga ho, medyo nagbago na pati yung parking. Medyo malinis na, malawak na yung parking sa airport, lalo sa Terminal 3. Ang problema lang, masakit sa bulsa ang bayarin. Ay 1,200 per night para ka nag-short time. Hindi, ano ba yun? Di ba? Mas mahal pa sa short time. Ang mahal naman, sir, okay sana okay na Kaya lang kung masyadong mahal yung parking fee, isipin mo overnight, hinuhold up ka ng 1,200. Habang ikaw ay nasa abroad o nasa Visayas, Mindanao dahil mayroon kang mission o kung ano man, gabi-gabi hinuhold up ka ng 1,200. Baka naman pwedeng ibaba, sir? Sasakyan lang naman yan. Wala naman, pag naiparada yan, wala namang isturbong malaki yan. Hindi naman tao yan, lakad ng lakad. Masyadong mahal. Alaginto. Sipin mo 1,200, overnight, lupet dati 300 lang, panalo na nakakatalo na Na triple Sana huwag laging gano'n. Bawas-bawasan naman ninyo. Okay? Pakinalang sa San Miguel Corporation under Ramon Ang. 27 minuto makaraan po ang alas 9 ng umaga, 2 Chinese national, 3 Pilipino na naman. Nakaw, ito na naman. Ang umano'y nagsasagawa ng espionage activities o pag-iispiya. Grabe naman kayo, Ito makapili, Pilipino Na-aresto ng National Bureau of Investigation o NBI. Samantala, NBI Director Jaime Santiago, personal nga po inspeksyon ng mga sasakyan na ginamit ng mga hinihinalang Chinese espiya, yan, para mag-ikot niya sa ilang government office at facilities sa bansa. Talaga lang Alam mo sa ibang bansa, yung mga espiyang ganyan, kulong talaga yan. Nakakadena ang kamay at paa. Kasi ho yan threat sa national security ng ating bansa. Dito medyo maluwag pa nung nakaraang gobyerno, wala tayong naririnig na ganyan. Ano bang ginawa nila sa mga spy nung araw? Binigyan pa ng escort yata Binigyan pa yata ng security nung nakaraang gobyerno ang mga espiya Kaya laganap ito. Naalala ko yung sinabi ng Coast Guard ng isang araw ni Commodore Tariela. Nung nakaraang taon, nakaraang gobyerno daw, kinonsinte ang pang-aabuso ng China sa West Philippine Sea. Kaya walang nababalitan kung ano-ano. Ngayon, sa ilalim ng Marcos administration, ini-open. Very active ang ating Pangulo na ipaglaban ang West Philippine Sea. Kaya ngayon, ang mga nangyayaring karahasan yan, napapag-usapan kasi lumalabas sa media at pinag-uusapan ng publiko. Noong araw, wala daw ganon. Bakit? Kaya ngayon, itong mga espiyang ito, hindi ito bago. Matagal na pong ginagawa yung pag-espiyang yan. Kinonsinti nga lang nila. Bakit nga ba? Tapos ngayon, nagkakabukuhan na. Good luck sa NBI. Sana ay mahuli pa nyo ang marami. Palagay ko marami yan. Tuloy ang ating mga balita, hinarang. Ito yung controversial kagabi. Ano bang nangyari yan? Na ang mga tauhan ng Special Action at saka Intelligence Committee ng Transportation, okay,
ang convoy ng PNP Hepe ng Philippine National Police matapos anyang dumaan sa EDSA busway kahapon, February 25. Nakuha na ng video ang pagtatalo ng isang lalaki na naka-uniforme ng PNP at yung mga nagbabantay nga dyan, nakapasok na ho at balitang tinanggi ng PNP naman, ng Philippine National Police, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ang convoy. Nakasitaan niya ng Special Action and Intelligence Community ng Transportation kahapon. Well, ganito po ang nangyari dyan. Nagiging controversial lang. Alam nyo, meron na pong Memorandum of Agreement ang DOTR noong araw pa, noong nakaraang taon pa, at ang pulis. In case na emergency, pwedeng dumaan dyan ang pulis. Kagabi mo kami nagpanik Bigla na lang sinita at ayan, di ba, parang kaya-haya pa. Kaya tuloy yung pulis, binubugbog ngayon sa social media na umaabuso raw. Hindi po pang-aabuso yan. Hindi lang ho naliwanagan. Meron pong agreement na in case of emergency, merong emergency kahapon na binabantayan ng PNP dahil merong rally, anniversary ng EDSA. Natural, di ba, PNP, dadaan sa EDSA yan para di sa lugar na yan dahil emergency kahapon, nationwide ang monitoring ng PNP chief at ng buong kapulisan. Mukhang mayroong miscommunication. So sana ho'y maayos. Mamaya, kung di ako nagkakamali, meron yatang press conference ng PNP at saka ang DILG Secretary. Liliwanagin yan. Huwag niyong banatan ng PNP dahil yung mga yan, kaya nasa kalye, binabantayan yung rally kahapon. At yung ikot-ikot na mga polis, natural lang yan, walang bawal sa polis pagka mayroong emergency. Naka-alerto sila kahapon So, hindi naman siguro masama dumaan. Tsaka una-una nga merong agreement. Hindi yan violation. Yan po ay dahil merong pangangailangan, immediate na pangangailangan, na ang pulis ay gumamit ng kalyeng ito dahil sila ay merong monitoring ongoing kahapon sa EDSA People Power Anniversary dito sa Metro Manila. At lalo tigit along EDSA, Quezon City. Ayan. Sana ho nagkaintindihan na. Hindi po ako spokesman ng PNP Pinapaliwanag ko lang ho para hindi nagkakaligaw-ligaw. Sinasakyan po nung iba, binabanata na kaagad. Huwag naman ganon. Sa isang pahayag iginiit ni Senate President Chis Escudero na wala siyang ambisyon maging Vice President. Sakaling maalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Batay kasi sa saligang batas, kung maaalisan niya ang Vice President, ay pipili ang Pangulo ng papalit mula ho sa Kongreso na pagtitibayan naman ng majority vote ng Kamara at ng Senado. Hirit naman na Escudero na dapat ay dumistansya rin ang mga kongresista, lalo na ho ang mga pumirma sa impeachment complaint kaugnay dito. Ayan saka na pag-usapan yan, mag-trial ka muna, Escudero, kaya tuloy kasi naaangguluhan na ikaw ay may ambisyon dyan kasi ang bagal mong gumalaw Kung muna ka-resist kayo, ayaw nyo magtrabaho. Sabi nga nung eksperto sa batas, wala naman provision sa saligang batas na pag-recess, hindi kayo pwede magtrabaho. Lalo na kung impeachment ang pinag-uusapan. Kasi yan ay mandatory or mandato ng Senado at Kongreso talakayan ng impeachment. Ayan, di ba? Yun ayaw nilang galawin, kaya tuloy. Alam niyo yung pag-a-appoint ng Vice President, yan po ay exclusive na karapatan ng Pangulo. Sa Senado siya kukuha kung sino. Hindi po pinag-usapan dyan, o number 2 ka, number 3 ka, ikaw ang papalit. Hindi. Kung sino ang gusto ng Pangulo, ay itatalaga niya. Kung sino ang magiging acting Vice President in case na mawala ang pangalawang Pangulo. So, hindi ho nangangahulugan si Escudero yun dahil number 3 siya. Hindi nangangahulugan si Speaker dahil number 4 siya. Hindi po ganon ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan lang kung halimbawa sa ibang issue, hindi impeachment. Halimbawa, may nangyari sa Pangulo. Po yung pangalawang Pangulo. Pag walang pangalawang Pangulo, ganon sunod-sunod ho yan. Pero dito sa impeachment, issue, iba yan. Iba, kaisa-iba. Okay? Noong isang araw ay pinangunahan daw po mismo ng Bureau of Internal Revenue, BIR Commissioner nga po, Romeo Lumawig Jr. ng sabay-sabay anyang pagwasak ng bilyong-bilyong halaga ng mga nakumpiskang iligal na mga sigarilyo at hindi anya na rehistrado, hindi nakarehistrong ginagamit ng makina dito. Ayan, galit siya yan. Yung na-interview natin dito talaga. Yan ang kanilang priority ngayon. Ayan, minahuli na pala, nakumpiska na. May tinatayaan niyang tax liability ito na nagkakahalaga, wow, ang laki, 6.4 billion pesos
At ito umano ay mahalaga sa raid ng BIR kung saan pinuntriya nga nila ang mga warehouse ng mga peking sigarilyo. Ayon kay Commissioner Lumawig Jr., ang pagsira ng mga ilegal na produkto ay nagpapakita ng paninindigan ng BIR sa pagpuksa, pagkontrol ng ilegal na kalakalan at maprotektahan ang mga lehitimong negosyo. Ayun, tama naman yun. Ay kawawa naman yung mga negosyanteng legal. Nagbabayad ng buwis at tamang produkto tapos sisingitan ng mga napakaganda ang performance ni Commissioner Lumawig ng BIR. Mabuhay po kayo. Sana dumami ang lahi nyo at sana makahawa kayo sa mga government official na maganda ang performance para magbago na yung mga maaring kurap pa rin or natutukso pa rin sa perang hindi naman kanila. Ay sa BIR mukhang wala lang ganon kasi nakuha yung target Noong nakaraang taon, di ba? Pag nakuha mo ang target, ibig sabihin maganda ang koleksyon. Pag hindi mo nakuha ang target, malamang ibinulsa yan. Ay, delikado yan. Naloko na. Isang pasaherong may bitbit na undeclared foreign currency. Wow, may $1. Ang naharang ng mga kawani ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport noong February 21. Kabilang sa dala ng pasahero ay ang 3.9 million Japanese yen. Diba? Na merong 20,000. Okay? Euro na nakakalaga ng, merong 20,000 euro. Tapos merong 8,500 na Kuwaiti dinar. Aba, ang daming pera nito. Bakit may dalang perang ganyan? So may lalim sa inquest proceedings na nga po ang nasabing pasahero para ho dahil nga sa paglabag niya sa Republic Act number 10862 o yung Customs Modernization and Tariff Act. Republic Act number 7653, New Central Bank Act at Republic Act number 9160, Anti-Money Laundering Act. Daming batas na nilabag nito. Naloko na. Di ba anti-money laundering? Pambira kayo, Katatapos nga lang kaming makawala sa FITF na yan, ngayon, bigla kayong may sumingit na ganyan. May malaking pera yun. Milyon-milyon talaga yan. Yen, euro, Kuwaiti dinar. Magkano ang Kuwaiti? Pinakamataas yata ang palitan dyan. Credit card na lang ang dalhin nyo. Pwede naman dito ang credit card. Tsaka yan ang sa buong mundo. Wala na yung cash. Delikado yan. O baka naman talagang smuggling. Ay, may problema ka talaga. Magbabalik pa ang mga balita at magpapatuloy siyempre sa pagbabalik ng Mike Abe Live. Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. pinag-utos na po na inspeksyonin daw po ang bodega ng sibuyas upang masigurong hindi daw po iniipit ang supply. Layon nito na matukoy daw kung may mga bagong ani ng sibuyas ang pinaggigilingan gagaling at binebenta sa merkado. Partikular na ho, anyang inatasan din ni Secretary Laurel ay magsagawa daw po ng inspeksyon ang Bureau of Plant Industry or BPI. Inaasahan naman kasi na meron daw pong harvest na ng sibuyas ngayong buwan at makapagbibigay naman sa mga sariwang supply para mabawasan ang presyo. Gayunpaman, pinangangambahan din ng kalihim na ang ani ay maaaring hindi anya umabot sa merkado dahil sa pag-iipit nito. Ibig sabihin, mayroon talagang sumasabotahe pa hanggang ngayon. Ba't ayaw tumigil yung ganyan? Di kasuhan yung economic sabotage, kasuhan nyo ng hoarding. Di ba? Di ba? Yan ay mga taga-DA, ipatupad nyo ang batas. Para meron namang development at hindi na lang paulit-ulit yung panggigipit. Identify naman nyo kung sinong negosyante, sinong may-ari ng bodega. Kung patuloy po ang sabuatan, ay sinasabotahe ang gobyerno at pinahirapan na yung consumer na Pilipino. Ganun po ang diskarte nila dyan. Okay? Ikatlong pagdinig daw po ng bill petition ni Apollo Quiboloy sa kasyong human trafficking, pinagpatuloy daw sa Pasig RTC, Branch 159, noong isang araw. Dumalaro ho sa pagdinig ang 5 kapwa akusado ng leader na si Quiboloy ng magpitaan niyang binabantay naman ng mga membro ng Bureau of Jail and Management Penology. Si Quiboloy naman daw ay dumalo online.
Ganon? Nag-online-online lang? Nakakapag-rally Bakit hindi makapunta ng personal sa korte? Di ba controversial yung kanyang pagdalo dun sa rally? Yung video niya na mukhang hindi naman ipinaalam. Bahala ng korte dyan. Masalimot po yung usapin niyan. Meron pa isang petition para makalaya. Ayaw ni General Torre yan. Dahil pinahirapan ninyo ang PNP noon, 16 na araw 16 days na pinahirapan nyo 24/7, kabit araw ang PNP sa paghahanap sa kanya. Tapos ngayon gustong lumaya, iba talaga. Sige, bahala ng korte dyan. Christian Bascones nga po ng ating partner dito sa PTV. Update to sa ginagawang Metro Manila Subway Project. Ano pa ang nangyayari na dito? Mula yan diyan sa may Valenzuela, sa may Novaliches area, patungo ng North Avenue, patungo ng Pasay yan Ano ba ang nangyari na? Narito ang update report live. Yes, Mike, kanina nga lang ay naglibot-libot tayo sa mga rail station. Ito nga ang tinatawag na Metro Manila Subway Project. Mabilisan pero pulidong trabaho. Ito ang ipapatupad ng DOTR sa kauna-unahang proyekto ng underground railway sa bansa na tinatawag na Metro Manila Subway Project. Una nang sinabi na hindi matatapos sa loob ng termino ng kasalukuyang administrasyon ang proyekto. Pero magiging mabilis raw ang pagtatrabaho sa Metro Manila Subway. Dahil na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-expedite o pabilisin ang mga proyektong infrastruktura sa bansa. Lalong-lalo na ang mga kalsada at malalaking proyekto tulad itong Metro Manila Subway Project. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, isa sa mga balakid sa mga nagpapabagal ng proyekto ay ang mga informal settlers na madadaanan ng ongoing project. Nakasaad sa ROA Act kasi na ipinagbabawal ang pagbayad sa mga informal settlers kaya kailangan silang ilipat sa mga relocation site. Pinangako naman ng DOTR na gagawin nila ang lahat ng makakaya nila para bigyan ng solusyon ang mga problemang ito. Kabilang ang mga issues ng right of way. Ang underground railway project na ito ay may habang 33 kilometers na mula Valenzuela City papuntang Bikutan, Parañaque. Layo nitong lalo pang paangatin at mapabilis ang public transport ng bansa upang makakatipid sa minuto ng pagbabiyahe ang mga commuters. Ngayon ay nandito tayo sa isa sa mga rail station dito sa kanto ng EDSA at Quezon Avenue. No? Malapit na malapit sa ating stasyon. Particular dito sa NSA Property. At kanina, nakita nating maaga pa lang ay nagsisimula na ng trabaho sa loob na ng project site. Mike, yan muna ang latest mula dito. Balik po sa inyo, Sir Mike. Thank you. Ayan po. So, nagpapatunay lang na tuloy yung project. Kasi nung kamakailan lang, nabalita na baka daw mabitin ito dahil tungkol sa, alam mo na, pag-project, pera ang kailangan. Ngayon, hindi. Tuloy-tuloy pala ito. Dapat lang ho. Kasi ito yung unang-una, subway. Okay? From Quezon City to Parañaque. Especially dyan sa airport area. Pagka natapos ito, di ba, sarap ng biyahe ng airport. Pag magsusundo kayo ng inyong mahal sa buhay, mabilis lang, nasa airport na kayo. Pagka naman kayo maghahatid, umiiyak pa kayo, nasa bahay na. Di ba? Hindi katulad ngayon. Natuyo na yung luha nyo, nasa kalye pa kayo dahil sa tindi ng traffic. Di ba, pag naghahatid, may nag-iiyakan pa. Di ba? Pagka nagkaroon na ho ng sabi ngayon, pagka umiiyak ka sa airport, pagdating mo dito sa Quezon City, umiiyak ka pa rin kasi ganun kabilis. Sa kasalukuyan pong matinding traffic, ay nako, natuyo na ang lahat. Nasa kalye ka pa rin. Yan po yung panlaban, subway. Sana ituloy-tuloy na. Samantala, ito, walang kasawa-sawa itong mamang ito at grabe talaga ang galit, hindi naman galit, ang dibdiba na kaya seryosong hinaharap talaga. Dating Senador Antonio Trillanes Deport, naghain na naman ng supplemental affidavit o sinumpaang salaysay sa Department of Justice para pagtibayin pa ang kasong isinampa laban kay Davao City 1st District Congressman Pulong Paolo Duterte, kaugnay ng illegal shipment ng droga sa bansa. Wow! Kahapon nga po yan, nakita ko rin yan. Hindi, si Trillanes. So talagang seryoso itong mamang ito. Ang dami ng dokumentong hawak nito si Senador Trillanes. Yung smuggling issue, yung di umano ill-gotten wealth na mga bank account ng mga Duterte, siya rin ang may record. Kaya nagkaroon ng trial, siya talaga isa sa mga testigo siguro. Anyway, supplemental budget. Ibig sabihin, karagdagan, sinumpaang salaysay,
na magdidiin kay Congressman Pulong Duterte. Ewan ko kung anong balita na matreaksyon ng mga taga Davao, especially ni Duterte sa isyong ito. Inilunsad na po ng Department of Migrant Workers, DMW, ang OFW Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan, yan nga po sa may San Fernando, Pampanga. Layunin nito na palakasin ang suporta sa mga OFW at tiyakin ang kapakanan ng mga umuuwi at aktibong OFW. Ginanap ang caravan sa Brengyao Sports Complex Convention Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Tampok dito at iba't ibang mga serbisyo gaya ng pre-employment assistance, legal at welfare support at mga programa para ho sa kanilang reintegration kasabay nito. Okay? Ay isasagawa rin ang overseas o isinagawa rin ang overseas job fair na lalahukan ng nasa 20 mga accredited recruitment agencies na makikibahagi pa rin sa caravan at iba pang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DFA, NBI, PSA, Pag-ibig, Pag-ibig PAN, PhilHealth at iba pa. Yung PSA, Philippine Statistics Authority. Yun. Okay? So, yan po yung mga kaganapan. Mabuhay ang OFW, mabuhay ang DMW, at mabuhay ang lahat ng ahensya ng pamahalaang nandyan at tumutulong sa kapakanan ng mga bayaning buhay na mga manggagawa sa abroad na Pilipino. Ayon, eto. Uy, may multo. May multo sa ilalim ng tulay. Ito, Ghost Student sa Senior High School. Voucher nga daw ho sa program ng Department of Education at DepEd. Iimbestigahan na ng Senate Committee on Basic Education. Kailan ba nangyari ito? Magkaano bang pera ang involved dito? Sino ang mananagot dito? Baka katulad ito ng ghost employees, ghost student. Parang isa yata yung gumawa niyan. Naloko na. Sige, imbestigahan pa nga eh. Na-discover ito ni Secretary Angara. Merong multo. Gumastos ng pera. Hindi naman estudyante. Multo nga eh. Pag multo, walang record na estudyante. Wala ring record na yan ay Pilipino. Ayon sa Philippine Statistics Authority. Para din yan si Piatos at saka si Villamin. Naloko na. Pinag-utos na ng Department of Health, DOS, sa lahat na anyang ospital ng gobyerno at health facilities ang pag-reactive ng dengue pass lane sa gitna ng patuloy na pagsipa ng mga ganon, dinapuan, naging biktima ng sakit. Ito ay para anya matiyak na rin ang mabilis na tigis daho at pag-diagnose ng paggamot or gamot para ho sa mga hinihinalang kaso ng dengue. Inihayag naman po ng Health Department na meron anyang kahandaang libo-libo ang mga dengue kits daho. Yan. So merong kit na pinamimigay para humagamit ng mga lokal na pamahalaan. Uy, seryoso talaga ito. Uy, mga bata ang biktima rito. Mahalin natin ng mga bata, mga magulang. Huwag niyong pabayaan kung saan nakatambay, saan nagkukwentuhan, saan naglalaro mga bata, baka ipatilabok nakikipaglaro sa kanila. May mga namatay na po dyan, pasintabi na po, nakikiramay kami. Kaya ho ang gobyernong lokal at national ay gumagalaw na, lalo na ang Department of Health. Pinangunahan daw po ng Philippine National Police, PNP Police General, Director General, Romel Francisco Marbel ang isang pulong kasama ho ang mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at mga political leaders ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BARM. Ito ay paraan niya sa Interagency Security Cluster meeting na layunin anyang siguruhin na magiging mapayapa ang pagdaraos ng 2025 midterm election sa Mayo. Gayon din anya ang BARM parliamentary election sa October. Tinalakay din dito ang mahalagang papel ng mga political leaders sa BARM upang mapanatiling maayos, mapayapa at gagawin anyang halalan sa kanilang lugar. Ayan, sana all. Maganda yung panimulang yan. Nag-uusap-usap sila. Kapayapaan at katahimikan sa lahat ng lugar at oras, hindi lang ho sa eleksyon. Yan ang ating panawagan at yan ang magiging susi ng patuloy na pag-unlad ng bansa at ng mga Pilipino kapag mayroong pagmamahalan at coordination
at nagbibigayan. Huwag mag-agawan, huwag mang-agaw ng kapangyarihan, huwag manggulang, huwag din maging pasaway. Ayan. Okay? Wala na tayong oras. Samantala, abangan mamaya, Bagong Pilipinas, at makakasama nila si Undersecretary Nelly Dilera ng TESDA. Ay, ganon. Para sa kanilang 2024 performance at siyempre yung kanilang plano gagawin ngayong taong ito, 2025. At kasama dyan, siyempre, sina Weng Hidalgo, Joey Villarama. Alas 12:30 ng tanghali dito sa PTV4. Hanggang dito lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas. Pero bukas wala po ako. Meron akong pupuntahan sandali. Sorry po, tao lang. PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abilay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.